Sa naging desisyon ng Korte Suprema ay tila panalong muli si Vice President Inday Sara Duterte dahil sinasabi nito na hindi pwedeng utusan nito ang Senado na agad na magsilbing impeachment court. Dismayado naman ang ilang mambabatas dahil posibleng mabigo na naman ang kanilang niluluto na impeachment complaint, lalo na't natapos na nga ang ginagawa nilang fishing expedition sa House Committee on Justice. Sa pangyayaring ito ay nagsaya naman ang sambayan ng Pilipino. Subalit tila nag-iiyakan naman ang mga kongresista na pumapabor na alisin si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang posisyon. At nang sa ganoon, hindi ito makasagabal sa 2028 na magiging sanhi ng pagkakakulong ng napakaraming kongresista na nakinabang sa mali-malitang pera mula sa taong bayan. Narito naman ang paliwanag ni General Macanas. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, 2-0 na sa Supreme Court. Soon, 3-0 na. Umani ng reaksyon ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang petisyon naglalayong pilitin ng Senado na agad-agad mag-convene bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na nagbibigay linaw sa interpretasyon ng salitang forthwith at sa kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. Sa gitna nito, naglabas ng payag maging si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nagpapayag ng kumpiyansa sa direksyon ng mga legal na kaganapan pabor sa Vice Presidente. Sabi ni Roque, 2-0 na in favor of VP Sara sa Supreme Court on impeachment. Soon, 3-0 na yan, sabi ni Roque. Botong 14-0-1. Pinagtibay ng Korte Suprema in bank na hindi maaaring pilitin ang Senado sa pamamagitan ng mandamos upang agad na magtipon bilang impeachment court. Ayon sa Korte, ang Senado ay hiwalay na sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan at diskresyon sa ganitong usapin, maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion. Ibig sabihin, kinilala ng Korte Suprema ang hangganan ng hudikatura sa pakikialam sa proseso ng lehislatura, isang mahalagang prinsipyo sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Para sa mga kaalyado at taga-suporta ni VP Sara, ang desisyong ito ay tinuturing na isang legal na tagumpay na nagpapakita na may mga hakbang sa proseso ng impeachment na kailangang sundin ng naayon sa konstitusyon. Yan naman mga kababayan, no? Narinig nyo, malinaw na malinaw, panalong-panalo na dito si VP Sara Duterte. Mag-iiyakan na ho itong mga kongresistang ito. Ang pahayag ni Roque ay sumasalamin sa kumpiyansa ng kampo ni Vice Presidente na ang mga susunod na legal na isyu ay maaring ring pumabor sa kanila. Okay? So, yan po. Panalo ang VP Sara. Wala na silang magagawa mga kababayan, kundi mag-iiyakan na ho sila. Biruin mo yan. I don't know sino yung nag-file ng petition for mandamos. Private citizen ba o ang Kamara, mga kongresista, nung impeachment pa last year. Kasi ang ginawa sa Senado under the leadership of Senator Escudero, hindi kaagad-agad kinonvene. Tama. Kaya nagrereklamo ang marami na forthwith, i-convene na. Kaya may nag-file ng petisyon. Hindi ho sila manalo-nalo mga kababayan kasi nga illegal ho ang pinagagawa nila. Hindi sila sumusunod sa batas kaya naman lagi ho silang nabibigo. Katulad na lamang ho ginagawa nila yung panibagong impeachment na fishing expedition. Sinasabi sa desisyon ng Korte Suprema na yung
Yung forthwith ay hindi kaagad-agad. It can take considerable amount of time. Bahala Okay. na yung diskarte ng Senado. Oh, nakitang korte, wala naman silang grave abuse of discretion. Kaya pinabayan lang nila na ano. Kaya ito, vindication ito sa leadership ni Senator Escudero as Senate President. Kung sumusunod lang ba naman itong mga kongresista ito sa tamang proseso, di sana nagkaroon na ho ng matinding bloodbath nitong ano pa lamang 2025, hindi ho sila sumusunod mga kababayan. Ayan, nagkaletse-letse, nagkaloko-loko na. Ngayon, talong-talo ho sila. Again, panalo ito kay BP Sara, kaya 2-0 na. Yes! Yung 3-0, 3-0 na yun mga kababayan kapag ibinasura muli yan ng Korte Suprema dahil sa kanilang mga violation na ginagawa na naman ngayon para sa taong 2026 impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Nako, iyakan sila mga kababayan. ito na namang mga kaso na petition na isampa sa Korte Suprema questioning the constitutionality yung proceedings ng Committee on Justice. Ako, nakikita ko rin yan. Hindi naman ako abogado, bakit simple lang. Hindi naman sila ang impeachment court. Yan, tama. Hindi sila impeachment court pero parang gusto na nila maging impeachment court para sirain si BP Sara Duterte. Yan pa lamang ay napakalaking violation na napakalaking hindi pagdaan sa tamang proseso. Bakit ginagawa nila na dinadagdagan ang mga ebidensya? O, yan, tama. Isa pa yan. Agree ako sa mga petitioners na itong Committee on Justice ay nagkakaroon na ng fishing expedition. Yes, Yun agree. na, labag na yon sa konstitusyon. Dahil kung papakinggan nyo yung mga sinasabi nito mga prosecutor, mga kababayan, ito mga kongresista, yung kanilang pinipresent ay wala ho doon sa complaint. Dagdag ebidensya ho ang ginagawa nila dahil wala silang maipakitang sapat na ebidensya kaya nagkakaroon sila ng fishing expedition. Kasi ang dapat gawin ng Committee on Justice, yun lang, evaluate Tama. Evaluate yung ebidensya presented by the complainant. Yes, tama. Kaya ang ginawa nila, yon, nag-produce sila ng amlak. Ayan, isa. Kaya sinampahan sila ng kaso. Yan patungkol sa AMLAC naman mga kababayan, panigurado sandamakmak na kaso ang kakaharapin ho nila dahil hindi ho pwedeng i-disclose yan, ipakita sa publiko. Regional Trial Court. Dahil sa AMLAC issue na yan. Mabuti nga yung IR income tax returns ng mag-asawang Duterte, nag-ingat na ang mga kongresista. Kasi the fact na nag-issue sila ng subpoena at ang BIR naman is dinala, gusto nila talagang i-open, gusto nilang makita ang income tax return BP Sara, kanyang husband. Mabuti na lang, wais yung BIR commissioner para hindi siya ma-cite in contempt. Upad siya sa subpoena, dinala ang mga income tax return. Kailan? Inilagay niya sealed box. Yan yung napakagandang desisyon ng BIR. Pero sa tingin ko, hindi ko alam kung merong kakaharapin pa rin niya kasi dinala niya sa Kongreso eh. Hindi natin alam, baka palihim nilang titingnan yung loob niyan. Kaya kailangan dapat videohan yung palibot ng box. Baka merong portion doon na merong butas na para makita ang laman ng box, Pero good sa ginawa ng BIR. Dapat ganun, hindi yung katulad ng ginawa ng AMLAC. Nandyan, tumupad ako sa
Sa Sumpuena, kailang bawal yan sa batas. Garon, as simple as that. Bawal yan. Hindi pwede, executive session lang. Kaya yung botohan ng mga kongresista kahapon, 6 lang ang mga kongresista na bumoto na abrihan. Sino yung 6? De Lima, Defensor ng Iloilo, Jude Asidre ng Tingog, and then yung 3 Makabayan Black. The rest, natakot. Natakot sila mga kababayan doon sa naging babala bago buksan o gusto nilang buksan yung box. Babala ni Congressman Marcoleta na hindi naman ako tutol na buksan yan, pero may babala siya na posible silang makulong kapag binuksan ang laman nitong BIR box. Doon ho sila natakot mga kababayan, baka panibagong kaso na naman ang kanilang kakaharapin. Nako, di ba, nauna nang kinasuhan sila dahil dito sa AMLAC. Ngayon natakot na ho sila mga kababayan. Kaya again, another panalo yun ni BP Sara. Yes. And then, yung botohan sa probable cause, expected na natin yan, unanimous na merong probable cause. Sige, probable cause. Yes. Botohan na naman sa plenary March 4 or 5. Sa nakikita ko, may 1/3 na congressman boboto, pipirma. Sige. Ayun. Iakyat. Bloodbath ho talaga ang kailangan natin makita mga kababayan kung gaano ho sila mag-iiyakan sa Senado na. Sa impeachment trial. Okay. Yan na, exciting part na yan. Yun na ang simula ng bloodbath. So, yan nga mga kababayan ang naging reaction opinion ni General Macana. So, nag-iiyakan na ho itong mga kongresistang ito dahil panalo na naman si Vice President Inday Sara Duterte. Dito pa lamang sa naging desisyon sa Korte Suprema ay grabe. Panalo na ho si BP Sara Duterte. At kung sakaling mag-desisyon muli ito dito sa mga ipinel ng ibang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte na hindi maganda yung pinagagawa nito mga kongresista ay posible maging 3-0 ito mga kababayan. Dito na mag-iiyakan, magngunguy-nguyan itong mga kongresistang ito na atat ho sila na tanggalin yung ating Vice Presidente at nang sa ganun mga kababayan pagdating ng 2028 presidential election ay hindi ho ito makatakbo, hindi ito makapag-file ng Certificate of Candidacy dahil nga kapag nangyari at nagtagumpay ho si BP Sara katulad ng sinasabi ni Trillanes o ni Trililing ay talagang delikado ho sila kapag naging presidente si BP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga nakatanggap ng mga mali-malitang pera mula sa kaban ng taong bayan ay panigurado. Actually ngayon mga kababayan, hindi na natin hinihintay yung tawag nito, yung magandang mangyayari sa ating bansang Pilipinas sa taong 2028 dahil mas exciting, mas gusto ng taong bayan na itong mga kongresistang ito ay magsisitakas, yung iba ay mabubulok sa kulungan dahil sa sandamakmak na mga kasong ipapile sa kanila. Bilangin na lamang ho natin kung ilang kongresista ang makukulong sa 2028. Yan ho, mas exciting ho yan kumpara doon sa mga progress na mangyayari sa ating bansang Pilipinas pag si BP Sara na ang naging presidente. Pero umaasa pa rin tayo mga kababayan na habang pinapakulong itong mga buwayang ito na mga kongresista ay patuloy hong uusad at yung development ng ating bansang Pilipinas ay magpapatuloy, no? Yan ho ang inaasam ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, hanggang sa 2028, huwag tayong bibitaw. Inday Sara Duterte.